Nagsimula ang 47 Ronin sa isang salaysay ng sinaunang fairy tale sa Japan. Dati, ang Japan ay pinamumuhayan ng mga mangkukulam, demonyo, at samurai. Noong panahong iyon, ang Japan ay pinamumunuan ng isang emperador na nagngangalang Shogun Tsuneyoshi, na binubuo ng ilang mga lalawigan ngunit ang mga lalawigan ay magkakaaway. Marami silang kaugalian, isa na rito ang hindi pagpayag na gawing marangal ang mga dayuhan o isang mixed blood. Ang mga samurai na nabigong protektahan ng kanilang Panginoon ay nakararamdam ng labis na kahihiyan sa kanilang mga nasasakupan. Nagbabalik sila para maging Ronin. Ang Ronin ay ang samurai na nawalan o humiwalay sa kanilang Panginoon. Ang Japan ay mayroon ding alamat tungkol sa 47 Ronin. Nagsimula ang alamat sa isang binata na nagngangalang Kai na tumatakbong natatakot upang makatakas sa kagubatan ng mga kawayan. Walang nakakaalam tungkol sa kanyang pinagmulan. Naniniwala ang mga Hapones na siya ay pinalaki ng dyablo sa gitna ng kagubatan ng Tengu. Si Kai, na nawalan ng lakas sa pagtakbo, sa wakas ay bumagsak sa isang mababaw na ilog sa Ako Province. Siya ay natagpuan ng isang lalaking samurai na nagngangalang Oishi Kuran-Osake. Nakita niyang may scratch sa likod ng ulo ni Kai. Naniniwala rin siya na si Kai ay bahagi ng demonyo. Nang gusto siyang patayin ni Oishi, pinigilan siya ng kanilang pinuno na si Lord Asano. Hiniling ni Asano kay Oishi na dalhin si Kai sa kanyang bahay para ampunin. Si Asano ang pinuno ng lalawigan o kaharian ng Ako. Pinayagan niyang manirahan si Kai sa kanyang teritoryo ngunit hindi sa kanyang kaharian. Nakatira si Kai sa isang maliit na cabin malapit sa kanyang kaharian. Napakalapit ni Kai sa anak ni Asano na si Mika. Pareho pala nilang mahal ang isa't isa, pero aware naman si Kai dahil siya ay isang mixed blood. Kaya hindi niya maaaring pakasalan ng anak ng isang marangal na pamilya. Long story short, 10 taon na ang lumipas at si Kai ay nasa hustong gulang na. Isang araw, ang mga samurai ay nasa gitna ng kagubatan upang tugisin ang Demon Ball. Nang sila ay hindi handa, bigla silang inatake ng Demon Ball. Nagsimulang panain ng mga samurai hanggang sa bumagsak ang toro, ngunit nagawa nitong tumayo muli at tumakbo palayo sa kanila. Nang gustong salakayin ng toro ang isang samurai na nagngangalang Yasuno, dumating si Kai at sinaksak ng espada ang toro sa kanyang dibdib hanggang sa mamatay ito. Matapos mamatay ang toro, kinuha ni Kai ang espada mula sa katawan nito at ibinalik kay Yasuno, pero nakatanggap si Kai ng masamang salita mula sa kanya. Sinabi niya na mas gugustuhin niyang mamatay sa pag-atake ng toro kaysa mabuhay sa tulong ng isang taong mixed blood. Pagkatapos ay dumating doon sina Lord Asano at Oishi upang salubungin ang samurai. Nagpasalamat si Asano kay Yasuno sa pagpatay sa toro. Pinutol din ni Oishi ang mga sungay ng toro bilang pagpupugay sa kanya, ngunit pagkatapos tingnan ni Oishi ang kamay ni Kai, nalaman niyang siya ang pumatay sa toro. Pagkatapos ay may nakita si Kai na white fox sa likod ng puno na may iba't ibang kulay ng mata, asul at ginto, ngunit hindi niya ito pinansin at bumalik sa kanyang cabin. Nang dumating si Asano at ang samurai sa kaharian, ipinaalam niya kay Mika na itinalaga ni Shogun ang Ako Province bilang lugar para sa taunang fighting tournament. Lalabanan ng Ako Province ang Nagato Province. Ang lalawigan ng Nagato ay pinamumunuan ni Lord Kira, na karibal ni Asano. Sa gabi, si Mika ay lihim na umalis sa kanyang kaharian upang bisitahin si Kai sa kanyang cabin. Gusto niyang gamutin ang sugat sa likod nito, ngunit hiniling ni Kai sa kanya na bumalik sa kanyang kaharian. Kasabay nito ang pagdating ng white fox na nakasalubong ni Kai kanina sa kaharian ni Kira, at pagkatapos ang fox ay naging isang magandang babae. Ang babae ay isang magician na nagngangalang Mizuki na tapat kay Kira at gagawin ang lahat para sa kanya. Sa araw na gaganapin ng paligsahan, bumisita sina Shogun at Kira sa Ako Kingdom upang maghanda para sa taunang paligsahan sa gabi. Si Kai ay palihim na nanonood ng tournament sa kaharian. Hindi sinasadyang nakita niya ang isang babaeng may asul at gintong mga mata tulad ng puting fox na nakita niya sa kagubatan. Nag-report din si Kai kay Oishi na ang isa sa mga concubine ni Kira ay isang magician. Gayunpaman, hindi pinansin ni Oishi ang kanyang mga salita at ipinaalala sa kanya na siya ay isang mixed blood. Nang sumunod na araw ay magsisimula na ang paligsahan. Ang mandirigma mula sa kampo ni Kira ay pumasok sa field, habang ang mandirigma mula sa kampo ng Ako ay si Yasuno. Nang gustong isuot ni Yasuno ang kanyang baluti, biglang lumapit sa kanya ang white fox at kinulam siya kaya nawalan siya ng malay. Natagpuan ni Kai at ng anak ni Oishi na si Chikara si Yasuno na nagkokombulsyon. Sinabi niya kay Kai na kung walang mandirigma si Asano, mapapahiya siya. Kalaunan ay pinalitan ni Kai si Yasuno bilang mandirigma ng Ako. Upang itago ang kanyang mukha, nagsuot siya ng maskara at isang bakal na helmet.
Sa wakas, nagsimula na ang laban. Sa panahon ng laban, bumagsak si Kai nang inatake ng kanyang kalaban hanggang sa matanggal ang kanyang maskara. Nagulat si Asano nang makita ito dahil dapat ay si Yasuno ang mandirigma ng ako. Pagkatapos ay inutusan ni Shogun ng samurai na patayin si Kai, ngunit pinrotektahan ni Asano si Kai at humingi ng tawad kay Shogun. Bilang kapalit, inutusan niya ang kanyang samurai na bugbugin si Kai. Labis na napahiya at nadismaya si Asano sa pangyayari. Nang matapos ang laban, nagkulong siya sa kanyang silid. Sa kabilang banda, para sa mga namamalagi pa rin sa Asano Kingdom, biglang sinabi ni Mizuki kay Kira na natuklasan niya ang kahinaan ni Asano. Inilabas niya ang purple liquid at ginawa itong makamandag na gagamba. Gamit ang kanyang lakas, dumating si Mizuki sa silid ni Asano na natutulog. Inilagay niya ang gagamba sa bibig nito, kaya tumulo ang kulay ube na likido mula sa gagamba sa kanyang bibig. Pagkagising ni Asano at di sinasadyang nalunok ang likido, nag-hallucinate siya na parang narinig niyang sumigaw si Mika. Kinuha niya ang kanyang espada at pumunta sa kwarto ni Kira. Laking gulat niya nang makita si Mika na tinutungtungan ni Kira. Nang laslasin ni Asano ang likod ni Kira, pinigilan siya ni Oishi. Hallucination lang pala ang lahat dahil mag-isa lang si Kira sa kwarto niya. Dahil inatake niya si Kira ng walang dahilan, binigyan siya ni Shogun ng parusang kamatayan. Sa umaga, si Asano ay malapit ng mapatay ayon sa tradisyon ng samurai sa pamamagitan ng pagtutusok ng espada sa kanyang sariling tiyan at pag-alis ng kanyang mga bituka upang maibalik ang kanyang mabuting pangalan. Nag-hysterical si Mika nang makitang sinasaksak ni Asano ang sarili sa tiyan, kasunod si Oishi na naglaslas sa kanyang leeg. Pagkatapos ng execution, ipinahayag ni Shogun na ang mga ako samurai ay mga ronin na ngayon. Inutusan ni Shogun si Mika na pakasalan si Kira sa loob ng 1 taon. Pagkatapos umalis ni Shogun sa Ako Kingdom, inihayag ni Kira na pag-aari na niya si Mika ngayon. Hiniling din niya kay Oishi na huwag maghiganti sa pagkamatay ni Asano. Pinatapon din niya si Kai sa Jots Island para gawin siyang alipin doon. Inutusan din niya ang isang samurai na ikulong si Oishi ng 1 taon. Sa maikling kwento, lumipas ang 1 taon at pinalaya si Oishi mula sa bilangguan at ipinatapon sa isang liblib na nayon. Nakita ni Chikara at ng kanyang ina na si Riko si Oishi. Ipinaalam niya sa kanya na malapit ng pakasalan ni Kira si Mika at si Kai ay alipin na ngayon sa Jots Island. Inutusan ni Oishi si Chikara na maghanap ng 3 kabayo at inutusan si Riko na ipakalat ang balita na hiwalay na siya kay Oishi. Sinabi niya ito para protektahan si Riko mula sa kalupitan ni Kira. Matapos makuha ni Chikara ang 3 kabayo, inutusan siya ni Oishi na puntahan ang mga ronin at hiniling sa kanila na maghintay sa Black Lake. Samantala, pupunta si Oishi sa Jots Island para palayain si Kai. At pagkatapos ay agad siyang pumunta doon. Pagdating sa Jots Island, nakita ni Oishi si Kai na nakikipagduel sa isang malaking tao. Matapos siyang talunin ni Kai, sinubukan siyang lapitan ni Oishi, ngunit sa halip, inatake siya ni Kai. Pagkatapos niyang bumagsak dahil sa pag-atake ni Kai, sinabi ni Oishi sa kanya na kailangan ni Mika ang kanyang tulong. Biglang natauhan si Kai at agad na tumakas doon kasama si Oishi. Pagkaraan ng ilang sandali, sinubukan nilang tumakas at sa wakas ay nagtagumpay. Sa umaga, sina Kai at Oishi ay nakita ang natitirang ronin sa Black Lake. Magkakasama silang nanumpa na ipaghihiganti ang pagkamatay ni Asano at ipapadala si Kira sa impyerno. Pagkatapos ay binuksan ni Oishi ang mapa ng Ako Village, kung saan dadalhin niya ang mga ronin sa Yuto Village para kumuha ng espada. Inutusan niya ang ronin na si Isegai na pumasok sa shrine ng palasyo ni Kira upang kumuha ng impormasyon tungkol sa kanya. Samantala, ibinalita ng isa sa mga samurai ni Kira na nakalabas na si Oishi mula sa bilangguan at nagpaplano ng pag-atake. Agad niyang inutusan si Mizuki na patayin si Oishi. Sabay na dumating si Oishi at ang mga ronin sa nayon ng Yuto. Ngunit ang nakita lang nila ay ang mga samurai ni Kira. Agad naman silang nilusob ni Kai at pinatay sila nang wala sa oras. Pagkatapos noon, nagpalipas sila ng gabi sa nayon. Habang nagpapahinga sa isa sa mga bakanteng bahay, sinabi sa kanya ni Oishi na kulang pa rin sila ng armas. Iminungkahi din ni Kai na pumunta si Oishi sa gitna ng kagubatan ng Tengu. Doon sila makakakuha ng magagandang espada. Pagkatapos ay inamin niya na siya ay pinalaki ng demonyo sa gitna ng kagubatan ng Tengu. Tinuruan siya ng demonyo kung paano lumaban pati na rin ang mga magic moves. Gagawin lang niya ang magic kapag nasa matinding sitwasyon. Agad naman silang pumunta doon. Samantala, pinasok ni Isegai ang kaharian at ngayon ay nasa Royal Entertainment venue ni Kira. Doon niya nakilala si Mizuki, na nagpapanggap bilang isang comfort woman,
pero hindi niya alam na isa pala itong mangkukulam. Nang sumunod na araw, dumating si Kai, Oishi, at ang Ronin sa kagubatan ng Tengu. Nakahanap sila ng isang sinaunang templo kung saan nakatira noon si Kai. Pagkatapos ay dinala niya si Oishi sa loob ng templo habang naghihintay ang mga Ronin sa labas ng templo. Sinabi ni Kai kay Oishi na habang siya ay nasa templo, hindi siya dapat bumunot ng kanyang espada anuman ang mangyari. Pagkatapos ay dumating sila sa loob ng templo at nakita ang mga Tengu na nakadapa sa harap ng isang malaking rebulto. Agad namang pumunta si Kai sa secret room kung saan naglagay sila ng nakaipit na espada. Hindi nagtagal ay binisita siya ng isang Tengu na may mukha na parang ahas. Ang Tengu ay nagpahiwatig sa kanya tungkol sa kanyang pinagmulan. Ang mga magulang ni Kai ay mga magsasaka na nagpakasal sa isang lalaking Amerikano, ngunit hindi tinanggap ng mga magsasaka ang kanyang presensya at itinapon siya sa kagubatan, hanggang sa si Kai ay natagpuan ng mga Tengu at tinuruan ng maraming bagay sa templong ito. Sinabi rin ni Kai na ang layunin niya sa pagpunta sa templo ay upang kunin ang espada ng Diyos na Tengu. Hinayaan niyang kunin ni Kai ang espada, ngunit nakita ni Oishi si Yasuno at ang mga Ronin na pumasok din sa shrine. Hinugot ni Yasuno ang kanyang espada kaya nakaramdam ng inis ang mga Tengu at inatake sila. Kahit na nagpapanik si Oishi nang makita ang sitwasyon, pinakinggan pa rin niya ang mga salita ni Kai na huwag bumunot ng kanyang espada. Pagkatapos ay nakipaglaban si Kai sa Tengu para sa espada gamit ang mga shadow moves. Nakuha niya ang espada hanggang sa humanga ang Tengu. Pagkatapos noon, nakita niya si Oishi na mukhang nalilito dahil nawala lahat ng Ronin at napalitan ng espada ng Tengu. Lumalabas na ang lahat ng nakita ni Oishi ay guni-guni at ligtas pa rin ang mga Ronin sa labas ng templo. Pagkatapos noon, lumabas ng templo sina Kai at Oishi na may mga espada. Nagpunta sila sa labas ng kagubatan. Sa daan, ipinakita niya ang kapangyarihan ng espada ng Tengu. Maaaring putulin ng espada ang mga puno ng kahoy nang hindi gumagasta ng enerhiya. Pagkatapos ay sinubukan ng isa sa Ronin na nagngangalang Baso na patunayan ito, ngunit nabigo siya, marahil dahil sa kanyang katakawan. Pagdating nila sa nayo ng Yuto, biglang dumating si Isegai upang salubungin si Oishi. Sinabi niya kay Oishi na bibisitahin ni Kira ang kanyang ancestral shrine mamaya sa gabing iyon. Nang malaman ito, plano siyang palibutan ni Oishi. Dumating sina Oishi at ang isa pang Ronin sa shrine na nabanggit ng sumapit ang gabi. Pagdating nila doon, nakita nila si Kira na nagdadasal sa templo. Nang sasalakayin na sana siya, biglang sumuko si Isegai at naging Mizuki si Kira. Pagkatapos ay nagbuga si Mizuki ng malaking apoy patungo sa mga Ronin. Hindi nagtagal ay dumating ang mga mandirigma ni Kira upang salakayin sila, ngunit nagawa nilang makatakas. Matapos humupa ang apoy, kinuha ni Mizuki ang espada ni Oishi. Akala niya ay nasunog na si Oishi sa kanyang kamatayan. Sa pagdating ni Oishi at ng mga Ronin sa nayo ng Yuto, ginamot ni Kai ang mga sugat ng mga Ronin, kabilang si Baso. Sa kanyang huling hininga, inamin niyang madalas niyang batuhin si Kai noon. Humingi siya ng tawad kay Kai, at sa wakas, namatay siya. Nang sumunod na araw ay nakita ni Kai at Chikara ang isang grupo ng mga mananayaw na papunta sa palasyo ni Kira. Hinarap nila ang mga ito at nakiusap na itago si Kai, Oishi, at ang iba pa nilang grupo. Nagsuot rin sila ng parehong damit ng mananayaw at tumungo sa palasyo ni Kira, kung saan nila isasagawa ang kasalan. Habang nasa daan, sinalubong ni Yasuno si Kai upang humingi ng tawad sa kanyang masasakit na salita at nagpasalamat kay Kai sa pagliligtas sa kanya mula sa Bull Demon. Pagkatapos ay pumirma si Oishi at ang iba sa isang sulat gamit ang kanilang mga handprint na may dugo. Bilang tanda ng paggunita sa mga pagsisikap, ginawa nila ito para kay Lord Asano. Dumating ang gabi ng kasal ni Kira at Mika. Nakapasok si Oishi at ilang Ronin na nakabalat kayo bilang isang grupo ng mga mananayaw. Samantala, ang iba pang Ronin ay pumasok sa ibang paraan habang palihim na pinapatay ang mga bantay ng palasyo ni Kira. Habang nagpe-perform si Oishi sa entablado, pinana siya ng palaso ng isa sa mga gwardya ng palasyo kaya nalantad ang kanyang disguise. Nagsimulang umatake ang Ronin. Nagawa rin nilang patayin ang pinakamalakas na mandirigma ni Kira sa pamamagitan ng paggamit ng paputok. Nang makita ito, agad na tumakbo si Kira kasama si Mika, ngunit nagrebelde siya at pumunta sa ibang direksyon mula sa kanya. Si Oishi ang namamahala sa pagharap kay Kira, habang si Kai ang namamahala sa paghahanap kay Mika. Pagkatapos magkita ni Kai at Mika ay agad silang nagyakapan, ngunit biglang dumating si Mizuki sa anyo ng isang puting dragon. Pagkatapos ay agad na inilabas ni Kai ang espada ng Tengu para labanan siya.
Pagkatapos ng kanilang laban, nagawa ni Kai na patayin si Mizuki. Ganon din, kasama si Oishi, nagawa niyang laslasin ang ulo ni Kira. Pagkatapos ay inilabas ni Oishi ang ulo ni Kira at ipinakita ito sa mga samurai. Nang makita ito, yumuko ang samurai sa kanya at tumigil sa pakikipaglaban. Kinabukasan, naglakbay si Oishi at ang mga Ronin sa Ako Village upang magbigay galang sa libingan ni Asano. Pagkatapos ay lumapit si Shogun sa kanila. Galit na galit siya sa ginawa ni Oishi. Inamin niya ang kanyang mga aksyon at hiniling kay Shogun na igalang ang mga pagsisikap ng kanyang Ronin. Sinabi ni Shogun na dapat silang bitayin lahat. Gayunpaman, dahil iginagalang niya si Asano, binigyan niya sila ng parehong parusa tulad ng kay Asano. Bago sila bitayin, nakipagkita si Kai kay Mika at nangakong hahanapin ang isa't isa sa kabilang buhay. Nang magsisimula na ang pagbitay, inutusan ni Shogun si Chikara na umalis at manatiling buhay upang magkaroon ng kahalili ang mga supling ni Oishi. Ngayon ay may 47 na Ronin na handang magpakamatay, kasama na si Kai. Ngunit sa kasaysayan, ang pangalan ni Kai ay hindi kabilang sa listahan, ngunit sa halip ang pangalan ni Chikara. Gayon din si Yasuno, na dapat ay Yoshida. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button, at kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.